Hi guys, so welcome sa ating Module 11 entitled Flange Bolt Coupling. So itong topic na to class is related sa ating previous module which is about torsion. So para ma-define natin siya further, so start na tayo class. So what is flange bolt coupling? So flange bolt coupling is used to connect two shafts. And then torque is transmitted by shearing force created in the bolts. So ano ba yung itsura niya class in actual? Okay, so ganito po siya. Okay, so sabi sa unang statement is that it is used to connect two shafts. So, ibig sabihin class, possibly kasi na hindi natin kaya mag-manufacture ng sobrang habang shaft. Okay, so ginagawa natin is gawa na lang tayo ng dalawa and then i-connect na lang sila. No? And then yung connection nila, yun yung tinatawag nating flange bolt coupling. So, ginagamitan ng bolts okay, to connect yung dalawang shaft natin. And then, since yung shaft natin is commonly subjected siya sa torque, okay, so yung halimbawa, yung torque sa left side, kailangan niya matransmit totally doon sa shaft sa right side. So, para matransmit natin siya, kailangan dumaan muna siya dito sa mga bolts natin. And then, at the same time, kailangan hindi muna mag-fail yung mga bolts natin. Okay, hindi muna maputol ang bolts bago siya matransmit dito. So, ibig sabihin class, kailangan ulit nating i-take into consideration yung pagdi-design nito mga bolts na to para hindi mag-fail yung structure at the same time matransfer natin fully yung torque from one shaft to the other shaft. Okay, so yung force diagram niya class, pag tingnan natin yung flange bolt coupling na yung class is parang ganito siya. Okay, so ito po yung mga bolts na magre-resist ng torque. Okay. So, yung resistance niya must be perpendicular dun sa center. Okay. Let's say meron siyang radius from the center. So, dapat perpendicular siya dun. And then, yung resistance niya is denoted by force P. And then, yung force na yung class is bibigyan ng shearing force doon sa bolts natin. No? Isipin mo class, yung bolt natin is parang hinihila mo siyang sideward. So, ang tendency is possibly if the force is large enough no na ma-exceed niya yung allowable shearing stress ng bolt natin, so possible mapuputol po siya. Okay, so kailangan ma-consider natin no kung hanggang ilan lang ba yung kayang i-carry ng bolts na yan na force P. So para ma-design rin natin kung how much torque lang yung kayang i-resist nitong uh, flange bolt couplings na to. Okay, so start na natin class yung analysis. So let's say ito po siya, no? So, meron tayong tinatawag na one circle ng bolt. So, ibig sabihin, isang ano lang siya, bilog lang nung composition ng mga bolts natin. So, analyze po natin siya. So, ayan. So, given that yung bolt is meron siyang radius R from the center. So, magsabi natin kanina is mag-offer siya ng resistance doon sa torque natin by the amount P. Okay, which is yung P na yan is a shearing force P. So, ngayon, i-relate natin siya dun sa shearing stress. So, if you recall that shear stress is equal sa shearing force over the sheared area, so that force now is equal sa area times the shear stress. Okay po? So, ginagawa lang natin to class para makuha natin yung maximum or the allowable load P na kayang i-carry nitong single bolt na to without exceeding yung allowable shear stress niya. Okay, so that is just for the consideration ng 1 volt alone. Okay, so ina-analyze lang natin is yung 1 volt pa lang. So kung kukunin natin yung torque capacity na ito, no, 'di ba ang sabi natin that torque is a moment din, 'di ba? Twisting moment lang siya. So para makakuha tayo ng moment, that is equal sa force times distance. So meron tayong force P and then meron tayong perpendicular distance from the center so that yung capacity na itong isang bolt na to na torque is T is equal to PR. Okay? Ganun lang po siya. Force times the distance, radius. So, yun po yung capacity ng isang bolt. Okay? Yan yung torque na pwede niyang i-resist para hindi pa siya nag-fail. Eh, since ilang volts ba meron tayo class? So, let's say sa figure nito meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 volts. So, ibig sabihin, 6 na PR yung magre-resist ngayon sa overall or total torque natin. Okay? Or shall I say, so,
for n number of bolts in 1 bolt circle. Okay? Para maging general yung formula natin. So, sabi natin, class, is that lahat sila is mag-offer ng resistance sa torque. So, same amount ng P. So, dapat perpendicular po sila. So, ayan, offer din siya ng P. And then, lahat ng bolts mag-offer ng P. So, therefore, the total capacity ngayon ng 1 volt circle natin na torque is PR times the number of bolts. Okay po? So, madali lang siyang tandaan po, ano? So, next. So, what if hindi lang 1 volt circle ang nag-exist? Possible kasi, class, na dahil sa sobrang laki ng torque T na kailangan ipa-carry natin, so kailangan natin ng sobrang dami ng volts para ma-resist siya. So, what if ganito po yung nangyari, no? Meron tayong outer bolt circle and then inner bolt circle. Okay? So, ano po naman po yung capacity na torque nito? Flange bolt coupling na po na ito. So, kung i-analyze natin po siya, so, yung outer bolt circle is may radius R1. And then yung inner bolt circle is meron siyang radius R2. So, di ba sabi natin, class, is that mag-offer sila ng resistance. So, therefore, yung outer bolt is mag-offer siya ng resistance na P1 since R1 yung ginamit natin sa kanya. And then, syempre, yung inner bolt, mag-offer din siya ng resistance dun sa torque natin, which is P2 naman po. Okay? So, kung makikita mo yung diagram ko na to, class, is mas mahaba yung ginamit kong line for P1 and then mas maiksi sa P2. Kasi, class, kung marirecall nyo, class, sa discussion natin sa torsion, is that, di ba, yung maximum shearing stress is nandoon sa extreme fiber. So, pag mas malayo ka, mas malaki yung shearing stress mo. So, the same dun sa force na i-carry niya. Mas malayo ka sa center, mas malaki yung force na i-carry mo. Tapos, habang mas lumalapit ka, mas lumiliit. Okay po? So, kung ang bolt capacity nito ng outer bolt natin is P1 times R1, tapos kung ilan sila, so that is PR R1 N1, at yung bolt capacity naman ng inner bolt circle natin is P2 times the radius niya R2, tapos times kung ilan sila is N2. So therefore, the total capacity ng ating flange bolt coupling is P1 R1 N1 plus P2 R2 N2. Ganun po siya. Okay po? Ngayon, class, kailangan bigyan natin ng relationship yung force carried by the outer bolt circle pati nung inner bolt circle natin. So, may relationship sila, class. So, anong relationship niya, class? Okay. So, ayan, no, linear ang relationship. Pero para maging general ang relationship niya, class, so ito po yung formula na susundin po natin. That P1 over A1 G1 R1 is equal to P2 over A2 G2 R2. Okay, yan po ang general formula ng relationship ng P1 to P2. Ngayon po, class, madalas kasi, class, ang ginagamit dito is that yung bolt na ginamit sa labas is the same ng bolt na ginamit sa inner bolt circle. Or shall I say that yung area neto is the same dito. At dahil same sila ng material, so therefore, same din sila ng value ng shear modulus. Okay? So, kadalasan ganun po yung nangyayari. So, to simplify further the equation, if uniform yung cross-section and homogeneous yung mga bolts natin, so we can say that P1 over R1 is equal to P2 over R2. So, yan po yung simplified equation relating P1 and P2. Okay po? So, patandaan na lang po ng mga formula and then gagamitin na lang natin siya mamaya. So, yung formula na yung, class, madadali pa yung tandaan. Okay, so madali lang yung analysis natin dito sa flange bolt coupling. Okay? So, yun lang yung mga formula involved, no? Maiksi lang siya. So, mas maganda is i-apply na lang natin yung mga formula na na-discuss natin
sa mga sample problems natin dito sa topic natin. Okay po? So, let's say for example, number 1, a flange bolt coupling consists of 10 20 mm diameter bolts spaced evenly around a bolt circle 400 mm in diameter. Determine the torque capacity of the coupling if the allowable shearing stress in the bolt is 40 MPa. Okay? So, first thing to do is i-draw muna natin siyang ulit. So, ito daw siya. No, consist po siya ng 10 na 20 mm diameter. So, ayan no. So, 20 mm. And then, ano pang binigay sa ating class? Binigyan tayo ng diameter na 400 mm. So, therefore, from the center, na yung radius nito is 200 mm. And then, binigyan din tayo class ng allowable shearing stress nung isang bolt natin. No? That yung shear stress allowable is 40 MPa. Okay, so tinatanong sa ating class ilan daw yung torque capacity netong flange bolt coupling natin. Okay? So, let's say class, ito yung torque na i-carry niya. Okay, yun yung hinahanap torque T. So, sabi natin, di ba, mag-offer sila ng resistance. So, dahil nasa sa isang bolt, 1 volt circle lang sila. So, therefore, kung ano yung resistance ng isa dyan class, yun na rin yung resistance ng ibang bolts. Which is dapat perpendicular sila dun sa radius. Anyway, so lahat sila mag-offer ng P, ayan. So, 10 P. So, therefore, okay, so we know that yung per bolt, ang moment capacity niya or torque capacity niya is force times the radius. Kaya kung marirecall nyo class yung formula, that yung total torque to be carried ng flange bolt coupling natin is equal sa bolt capacity or single bolt capacity, which is force times the distance r, and then times kung ilan sila, which is PRN. Okay? So, meron tayong radius, meron tayong number of bolts, wala pa tayong force P. Hanggang ilan ba yung kayang i-carry na P ng isang bolt natin? So, makukuha natin yung using yung allowable shear stress niya. So, that we recall shear stress is equal sa shearing force over the sheared area. So, sa case na to class, ang shearing force dito, doon sa bolt, yung mag-shear sa kanya is yung force P. And then, yung area niya is yung area nung bolt itself. Okay? So, lagay po natin dito is that 40 MPa is equal sa, hinahanap natin P over yung area ng bolt is pi over 4 times the diameter squared. So, 20 mm squared. So, MPa, mm. So, definitely, unit ng P is in Newton. So, ilan po ang P? Okay, so sagot is 12,566.37 Newton. So, force P pa lang yan. So, i-input natin yan dito sa formula ng torque. So, magiging 12,566.37 newtons times the radius niya is 200 mm, and then times kung ilang piraso sila, so that is 10 pieces. So, magiging unit nito is Newton millimeters. So, ngayon, ilan na ang torque capacity class ng ating flange bolt coupling? So, times 200 times 10. So, sagot po is, ayan. So, 25,132,741.23
Newton millimeters. Okay? So, ang ginagawa natin class dito, since ang laki ng values na nakikita natin, i-convert natin siya sa kilonewton meter. Kadalasan yan class, no? So, para ma-convert siya, so times natin ito ng 1 kilonewton per 1,000 newton, and then times 1 meter, and then over 1,000 millimeters. So, magka-cancel ang newton, and then magka-cancel ang mm, matitira kilonewton meter. Or simply, divide natin ng 1 million. So, sagot dyan is 25.13 kilonewton meter. Okay, so ito na ngayon yung torque capacity without exceeding yung allowable shear stresses ng ating mga bolts. Okay, so check po natin class kung tama ang sagot. Okay, so correct. So next, so a flange bolt coupling consists of 8 10 mm diameter steel bolts on a bolt circle for 100 mm in diameter, and 6 10 mm diameter steel bolts on a concentric bolt circle 300 mm in diameter as shown in the figure. What torque can be applied without exceeding a shearing stress of 60 MPa in the bolts? Okay, so ito class is another type ng problem naman na meron ng 2 bolt circle na nag-exist. Anyways, madali lang siya. So, let's say ito yung flange bolt coupling natin. So, sa labas, merong 8. And then, class, yung outer saka inner is the same lang yung diameter niya, and then parehas na steel, no? So, simplified yung equation na gagamitin natin. Pagbibigyan natin ng relationship yung force ng outer sa force sa inner. Okay, so wait lang. So, binigay tayo class, ito is 10 mm. Yung sa loob is 10 mm din. Okay, and then measured from the center, yung outer radius, which is tawagin nating R1. So, ito R1 is, so sabi for 100 mm diameter, no? So, gawin ko 200 mm ang radius R1. And then, itong sa loob, so let's say ito naman. So, R2 naman siya. So, binigyan tayo ng diameter 300. So, gawin ko naman siya as 150 mm radius. So, once na ito is may torque T, so mag-offer sila ng resistance. So, itong outer, lahat yan is mag-offer ng P1. So, ganun din itong iba, pero hindi ko na-drawing. And then, itong sa loob naman, class, is mag-offer naman ng P2. Okay? So, to determine the total torque capacity, so that is equal sa pinagsamang capacity ng outer bolt circle plus the capacity ng inner bolt circle, or the T is equal sa, so capacity ng single bolt is P1 R1, force times distance, tapos times kung ilan sila, N1, and then plus yung sa inner, so yung capacity naman yan is P2 R2, and then times kung ilan sila, N2. Okay, ngayon simplify natin to, no? So, magiging siyang, yung P1, wala pa tayong value. So, P1, and then yung R1 is 200 mm by times kung ilan sila. So, that is 8 pieces plus P2 radius 2 is 150 millimeters by times kung ilan sila. That is 6 pieces. So, makukuha ko na yung torque kung meron akong values ng P1 and then P2. Pero di ba class, wala pa tayong value niyan. So, saan natin kukunin yan? So, let's say ito muna is equation 1. So, saan natin kukunin yung relationship ng P1 and P2? E di dun sa formula ng relationship of P1, P2, which is in general formula nun, kung marirecall mo class, sulat ko lang muna. P1A1 G1 R1 is equal to P2 over A2 G2 R2. Di ba yan yung general formula? But since sinabi na same sila ng diameter,
and then same naman silang steel. So therefore, yung cross-sectional area is the same. And then same material, so therefore, same amount of shear modulus. So matitira natin P1 over R1 is equal to P2 over R2. Okay, so ito na ngayon yung relationship ng P1 sa P2, no? Ngayon class, wala pa rin tayong value kasi. So lalagay ko to, magiging ano to? P1 over 200 is equal to P2 over 150. Okay, kaso class, pag ginamit ko to, wala pa rin naman akong value ng P1 sa P2. So saan natin kukunin yung class? So di ba binigyan tayo ng allowable shearing stress na 60 MPa. Okay? So kung meron tayong allowable shearing stress, therefore meron tayong allowable or allowable value ng P, no, for that bolt. So kunin natin yung P or yung P capacity. So using the formula ng shear stress, so shear stress is equal sa force, shearing force over the area. So magiging 60 MPa is equal to shear capacity ng isang bolt over yung area niya is pi over 4 times 10 mm squared. So ilan ang shear capacity? So lahat ng bolt na to class is meron silang kapasidad na hanggang 4, 7, 12.39 newtons. Okay? Kaso class, hindi naman lahat ng bolt na yan is ma-reach niya yung capacity niya class. Diba? Meron lang dyan bolt na siya yung unang makaka-reach niyan. At sino yan class? Okay, sino yung unang makaka-receive ng capacity niya? Eh di yung outer, diba? Kasi class, kung marirecall mo, mas malayo ka sa center, mas nagiging malaki yung shear stress mo, diba? So, mas malaking shear stress corresponds sa mas malaking amount ng force P na kailangan mong i-resist. So, ibig sabihin, etong P1, dapat dalhin natin siya dito sa niya, capacity niya na PS. Okay, so ipapalit ko sa P1 yung amount na 4712. Ngayon, kung 4712 yung value niya, ilan yung magiging corresponding value na itong P2? So, yun yung magiging gamit na itong relationship na to. Okay? So, since P1 reaches its capacity first, okay, so ilalagay natin sa P1 yung 4712 over 200 and then equal sa P2 over 150. So therefore, makukuha na natin yung amount naman ng force na i-carry ng bolt shear L2 natin. Okay, so that A times 150 divided by 200. So, ang i-carry niya lang is 3534.29 newtons. Okay? So, may P2 na tayo, tapos meron na rin tayong P1. So, therefore, masolve na natin itong total torque capacity. So, ayan, lagay ko na dito. So, that torque capacity is equal sa 4712.39 times 200 mm. So, Newton meter, then times 8 pieces, plus yung P2, 3534.29 newtons, times 150, then times 6 pieces. So, ilan yan, class? So, therefore, yung total torque capacity ng ating flange bolt coupling is ito. So, malaking value na naman siya, no? So, 107,206,84.93. The unit is Newton millimeters.
Okay, and then convert natin sa kilonewton meter. So, ganito na lang class. I-click ko na lang to. Yan na yan class. Para ko na siyang dinivide sa 1 million. Pero ikaw class, discarte mo na. So, that T in kilonewton meter is 10.72 and then kilonewton meters. Okay, so ito na yung sagot. Okay, so check natin class kung tama. So, tama naman siya. Okay, so yung mga next problems natin class, sa next video na presentation na natin siya isosolve ulit. So, hanggang dyan na lang muna. So, thank you guys for watching and God bless.